where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. Impormasyon tungkol sa mga bank account. Kaya naisip ng mga netizens na ito isa ding kasinungalingan. Pwede ring sampahan ng kaso ang mga bangko na naglabas ng impormasyon na walang pahintulot ng may-ari o ng korte. Pero ang ipinagtataka ng mga netizens, bakit walang mainstream media na nagbalita nito patungkol Office of the Vice President ang DZMM. Ay teka po muna, hindi nyo po pera yan. Paalala lang po sa Office of the Vice President, ang nagpapatakbo po ng Office of the Vice President ay pera ng taong bayan. Hindi... wait lang. Sinabi ba ni Bibi Sara na siya ang nagpapasahod sa inyo? Taong bayan nga ang nagpapasahod sa inyo. Pero wala ka nang pakialam kung hindi ka accredit na ng Bibi Presidente. Anong problema doon? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Shoutout muna tayo! Shoutout! Ito na tayo ha. Shoutout muna tayo sa ating mga kasama, kaibigan, katropa, at syempre, yung mga subscribers natin na masugid na nanonood sa atin. Shoutout from Sweden, Östersund. Kay Ma'am Vanji Sanchez, shoutout po. At kay Papa ko, pa-shoutout naman dyan sa Bohol. Ayan, shoutout sa iyo, Papa ko from Bohol. Watching from Cologne, Taipa, Macau, China. Kay Mex, ayan, shoutout po, Mex. Ito pa, kay Rodolfo Pagara, Kuya Goods, shoutout from Hungary. Ayan, shoutout sa iyo, Idol. Ingat-ingat sa Hungary. From Kuwait, Carolina Ekhano. Shoutout po ng bonggang-bongga kay Ma'am Maris Delpa from Canada. Lagi siyang nakasubaybay sa atin. At ito pa, isa pang masugid na ating manunood. Ito ay nagmumula saan? Sa Japan. Yan, watching from Japan. Nitori, Japan, kay Leonard Brosas. Shoutout po. From San Diego, always watching YouTube channel. Si Kuya Goods, Donnie Magan Sr. Shoutout po, sir. Watching from Hayward, California, USA, kay Ramon Lansangan. Shoutout po, sir. Ingat-ingat. Kay Bahay ni Foda. Shoutout, Kuya Goods. Shoutout po, ma'am. Ingat-ingat dyan sa Japan, ha. Tonigawa family. Ito yung ating segment ngayon. Tsaka mamaya, mahiling lang ako. Like and share po ng video pag natapos nyo itong reaction video natin. Meron pa ba? Konti na lang. Wala na. Nasa baba na ata. Nako naman. Scroll po natin. Shoutout, Kuya Goods. Cherostro. Shoutout po. From Arizona naman, si Ma'am Cher Rostro. Ingat po dyan, Ma'am Noveline Sedurifa from Hong Kong. Shoutout po ng bongga. Kay Ma'am Lavendeng Girl from Melbourne, Australia. Ma'am, shoutout po ng bonggang-bongga, from Macau, Maria Luisa Manoyova. Eto na tayo. Gandang morning, Kuya Goose, watching from Hong Kong, Ma'am Marilu Tupas. Okay, simula na tayo. Pa-shoutout, Kuya Goods. Sir Joseph Bituin. Joseph Bituin. Parang meron familiar yung baka ito yung classmate ko na from Taguig, comment ka lang, Joseph Bituin, pag narinig mo. Parang familiar yung pangalan. Bituin, Joseph Bituin. Nasa UAE siya. So, ito na. Simulan na natin. Ito yung naglalabas ang balita. Anak ng bugi. So, ikulong nyo na yan. At ng disqualification, meron pang banat. Hindi naman daw tapos pa. Huwag naman sana. Tapusin na yan. Disqualified kung disqualified.
At siya may nagko-comment sa atin, wag na raw natin bigyan ng tawa. Oo, kasi naiirita daw sila. Sige, pagbibigyan natin yung ating subscriber, gagawin natin yan. Pero alam nyo kasi, yung background, parang magkakaroon ng makabuluhan sa background. Pero sige, dahil kagustuhan nyo, gagawin muna natin pansamantala. Eto na, pag-aresto kay Trilling, naku, eto na ang inaabangan. Kahit ako, inaabangan ko to eh. Ano ang usapin dito? Ano ang nakalalamang sa kagustuhan ng taong bayan? Kung ako ang papipiliin, arestuhin. Arestuhin at kulong. Ganon. Gusto ko lagyan ng background. Gusto ko talaga lagyan ng background pero titiisin ko lang dahil sa ating mga subscriber. Sige, pasok na natin to. Mula sa balita ng abogado.com kahapon na disqualified na daw si Boying Remulla bilang ombudsman ay wala pala itong katotohanan at confirmation. Nilinaw ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Suting na hindi pa nagsisimula ang Judicial and Bar Council or JBC sa proseso ng vetting para sa susunod na ombudsman. Ito na. Baka may nagpakalat nito eh. Kunyari na disqualified eh. Bakit? Siyempre, alam nyo na, puntos sa kanila yan. Oo. Pero hindi pa pala tapos. Wala pa palang panimula itong vetting. Sa makatuwid, meron na naman paandar. Mukhang naloko na naman tayo. Na-fake news na naman tayo. At na-fake news din tayo lahat. Dahil akala natin, doon sa balita na nagpakalat na yon, disqualified na ang mama. Pero siyempre, umaasa na disqualified nga. Bakit? Wala akong magagawang matino yun. Diba? Ano ang gagawing matino nun? Sige nga, isa-isahin natin. Ano ba ang nagawa niyan? Wala ho. Oo, puro na lang talaga. Kita mo, kay Tatay Digong hanggang ngayon. Di pa matapos-tapos, di pa nila mapauwi. Ano pa? Yung kaso. Sa nawawalang mga munggo, buto ng munggo. Ipasok ba naman yung mga nawawalang buto ng munggo sa kaso ni Tatay Digong? Sige nga, isipin nyo nga yun. May gagawin ba matino niya kung sakasakali maging ombudsman? Matapos ipahayag ng ilang mga balita na si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ay na-disqualify sa karera. Aniya, in response to some of your queries on whether the JBC disqualified SOJ Remulla from the ombudsman position, the JBC has not yet commenced the vetting process as the official list of applicants under consideration has yet to be published. Dahil dito ay itinanggi ni Boying Remulla na nadiskwalipika siya ng JBC sa kanyang pagtakbo bilang ombudsman. At ang mga balitang kahit na hindi ka pa na-disqualify, kung totoo man yan, para sa amin, disqualify ka na. Oo, ayaw ka namin maging ombudsman. Please lang. Please lang, wag na. Doon sa namumuno dyan sa ombudsman, paki naman. Wag naman sana. Dahil ayaw ng sambayan ng Pilipino. Totoo yan, Kuya Gus. Totoo. Ayaw ng sambayan ng Pilipino. Bakit? Sigurado. Ipaglalagyan ang mga Duterte pag ito ang umupo na ombudsman. Baka mahalungkat na naman yung kaso ni BP Sara na laging binibintang sa kanya. Diba? Baka palakihin pa nito. May marimar naman, Diba? Ayaw natin. Ikaw, na laging nanonood sa gusto mo ba? Ako, ayoko talaga. Promise, ayoko po. lumabas ay tila hindi daw accurate. Sa gitna ng mga ulat na siya ay disqualified na, sinabi ni Boying Remulla na wala siyang balak umatras sa kanyang aplikasyon. Talagang may pangarap ang mama. Talagang sobrang pangarap ng mama. Nakagustuhan maging ombudsman. Sa bagay, 7 years eh. Andun ang kwarte. Pira-pira yan. Oo, sigurado. Ang budget na naman. Sigurado, may makakatigan dito. Di ba? Kaya good, saan mo nakuha yung balita na si Trillanes ikukulong na? Meron ho, maya-maya. Abangan natin. Aniya,
I'm not giving up on my application. Ayon sa isang source, disqualified na umano si Remulla dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa isang kaso na may kinalaman sa pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. Samantala, naglabas na ng warrant of arrest ang Quezon City Metropolitan Trial Court laban kay dating Senator Antonio Trillanes kaugnay ng kasong false testimony in other cases sa ilalim ng Article 183 ng Revised Penal Code. Base sa court order na may petsang July 7, 2025. Makukulong kaya ito? Makukulong kaya? Malamang kung hindi ho ito magpiyansa, makukulong ito. After a careful examination of the information, the resolution of the investigation prosecutor, the complainant affidavit and reply to affidavit, respondent counter affidavit, both executed by the private complaint and the corresponding attachment. The counter affidavit and the rejoined affidavit, both executed by the accused, and all document attached hereto the court herein declares that it found probable cause for issuance of warrant of arrest. Aguy. Magkano ang bail nito? According, let in warrant of arrest be issued against the accused for the crime of false testimony. Maling impormasyon ito. Maling testimonya. In other cases, under Article 183, Paragraph 1 of the Revised Penal Code as amendment with a bail fix at 18,000 pesos. Makukulong pag hindi nag-bail. Oo, kawawa ito. Yan. Sige pa, more. Inihain ang kaso noong June 25, 2025 ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City matapos ang reklamong isinampa ni Davao City Representative Paulo Duterte. Kaugnay ito sa umanay maling pahayag ni Trillanes sa isang pagdinig sa Kamara noong 2024. Matapos suriin ang complaint affidavit, reply to affidavit, counter affidavit at rejoinder affidavit. Idineklara ng korte na may sapat na dahilan upang magpalabas ng warrant of arrest. Itinakda ang piyansa sa 18,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Ayon sa ulat, naghain na ng piyansa si Trillanes noong July 8, 2025. Itinakda rin ng korte ang monitoring hearing sa January 26, 2026 upang subaybayan ang implementasyon at serbisyo ng warrant of arrest. Mukhang isa-isa na ang dumarating ang karma para kay Trillanes. Ayon sa mga netizens, ay isa pa sa kasinungalingan ni Trillanes ay tungkol sa bank account ng mga Duterte. Yan, oo. Yun yung sinasabi niya na meron daw milyon-milyon sa bank account at marami daw bank account itong si Tatay Digong at si BP Sara. Yan yung testimony niya eh. Diba? Pinapatunayan niya doon. Sabi nga ni Tatay Digong sa kanya eh, pag hindi mo napatunayan, sasapukin ko mo. Diba? Yun! Natatandaan nyo nung hearing at ito yung witness daw ko no. Anak ng tipaklong, puro naman pala kasinungalingan. Ngayon, sa bagay, sanay naman sa demanda ang mama. Maning-mani yan sa kanya. Di ba? Pero, eto na. Dire-diretso na yung kaso nito. At abangan mo, pag si BP Sara ang umupo, sigurado. Tataka ang mga netizens. Paano niya iyon malalaman ng mga bank account ng mga specific na tao? Tsaka bawal. Oo. Parang yung data privacy, hindi ka naman basta-basta makakuha ng informasyon na ganito may pera ang isang tao na nagkakahalaga na. Wala. At nung nilabas yung resulta, napayagan po ata, di umano, nagkalabas ng resulta, wala namang ganung bank account. Ewan ko ba? Ano bang kagustuhan na ng mama na ito na laging nag-e-expose, laging nagpapabida,
wala naman talaga mga saysay yung mga pinagsasabi. O eto pa. Kauupo lang bilang senador. Grabe, iskandalo agad ang Oo, kung buti na lang talaga, hindi natin to binoboto. Oo, napahiya ngayon yung bumoto rito. Bakit? Yung binoto nila, eto, problema. Wala pang kalahating taon pinagmumura na. Sino ba yan? Oo, yan ito, pasok natin na. Para sigurado kayo sino ba yung senador na may kapatid? Yung bagong halal na malakas daw sa survey nagna-number 1 pero hindi naman nag-number 1. Si Senador Erwin Tulfo, siya resident yun. ng East Green Hills Village, ay nag-init ang ulo dahil sa planong luxury condominium project ng Shang Properties. Aniya, pakiramdam ng mga homeowners, betrayed, ignored, and left in the dark, dahil sa umano'y kawalan ng transparency at aksyon mula sa kanilang homeowners, association, HOA, at sa developer. Ilang araw na raw itong kumukulo bago pumasok sa public outrage. Sa isang matining na pahayag, inakusahan ni Senator Tulfo ang Shang Properties ng underhanded na development na labag sa batas at disrespectful sa mga residente. Ayon sa kanya, pakiramdam ng mga homeowners ay betrayed, ignored, and left in the dark sa kung anong nangyayari sa kanilang sariling komunidad. Agoy. Dagdag pa ni Tulfo, tila wala raw aksyon ng HOA, walang consultation, walang town hall, at kahit permit status ay malabo pa. Hindi raw inaksyonan ang concerns ng mga residente, kaya nagkaroon ng revolt laban sa proyekto. Binanggit ni Tulfo na ang proposed high-rise ay lumalabag sa zone ng ordinances ng Mandaluyong City. Nakapaloob ang Green Hills East Village sa low to medium rise zone at hindi dapat sakupin ng matataas na tower. Sa ngayon, Ay, wait lang Bakit ang dami naman dyan sa Green Hills na mas matataas pa? May mga 20 floor, mayroong mga 40 high-rise building. Diba? Ang dami dyan Ano kaya issue nito? Baka mamaya kailangan ng usapang maganda, mainit pa rin ang usapin sa community at pamahalaan. Walang naunang town hall o malinaw daw na dokumentasyon ang nabanggit, kaya nagiging sign na ng kawalan ng transparency. Itinutulak ni Tulfo ang agarang pag-cancel ng proyekto at pagsisiyasat sa HOA's role. Sa sumunod na balita, isang komunidad na kilala sa katahimikan at eksklusibidad, sumabog ang tensyon nang pumutok ang balita hinggil sa planong pagtatayo ng isang 70 palapag na luxury condominium sa loob ng Green Hills East, Mandaluyong City, isang proyekto na iniuugnay sa higanteng developer na Shang Properties. Nangunguna sa pagtutol si Senador Erwin Tulfo, na iginiit na may basbas umano mula sa Mandaluyong LGU at Green Hills East Village Association ang proyekto. Ngunit agad itong pinabulaanan ni Barangay Wakwak Green Hills East Captain Margarita Climaco, na nagsabing hindi sila nagbigay ng clearance at nagbanta pa ng kasong libel laban sa senador. Naku, kaya na. Iintindihin mo muna kasi. Wala naman palang clearance na binibigay. Walang clearance na ganun. O kaya nga diba, magdidimanda at nakatikim ng mura ang mama. Gusto yun ng patunay. Maya-maya tuloy muna natin to. Sa isang pulong kasama ang mga residente, nilinaw ni Tulfo na hindi siya kalaban kundi kapwa residente na nag-aalala sa magiging epekto ng proyekto. Ipinunto rin niya na tila, tahimik, at walang ginagawa ang homeowners association para Wait lang po, bakit tututulan? Meron naman talagang mga high-rise condominium na dyan. Ano yung mali? Kung halimbawa naman sila ay kukuha ng permit at mapapayagan ng LGU, bakit hindi? Bakit naman nakikialam kayo? Ang layo ng Senado. Diyan sa, baka taga ano to? Oo, baka nga taga Mandaluyong o San Juan ang mama. Maaari, baka siguro nga ang usapan ay hindi pa tapos. Kailangan, magandang usapan. Yun lang ang sabi ni Aling Ledesma. Bakit minura? Eto, tuloy natin. Paglaban ng interes ng komunidad, bagay na nagpasiklab lalo ng galit ng mga residente.
Isang mahalagang pahayag ang inilabas ng Mandaluyong City Council nitong ika-7 ng Agosto, na nagsasabing wala pa silang ipinagkakaloob na permit o anumang legal na dokumento para sa pagtatayo ng high-rise sa lugar. Yun naman pala eh. Ang dedeklarasyong ito ay taliwas sa pahayag ni Tulfo, Nako, at ayan lalong nagpatindi sa tanong kung saan nagmumula ang impormasyon ng senador. Sa social media, bumaha ang komento ng mga residente at netizen na mariing tumututol sa proyekto. Kabilang sa mga pangamba ang masikip na trapiko, panganib sa kaligtasan, at ang posibilidad na magbago ang karakter ng isang matagal ng pribado at tahimik na komunidad. Bagaman wala pang formal na pasya mula sa lokal na pamahalaan, malinaw na may malalim na hidwaan na sa pagitan ng mga lider ng barangay, residente, at isang mambabatas na sabay na nagsisilbi bilang kritiko at stakeholder. Ayun na. Ayun ang komento. Kaya nagalit ngayon ito. I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Any clearance, Senator. Any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. By the JAMA board and by the barangay, you're double whammy, Mr. Senator. Ayun lang. Ang sakit doon, no? Kung pakikinggan nyo, kung Tagalog yun, oo, talagang masakit yung salita. Pero, baka may pinanghuhugutan naman talaga. Oo, hindi pa natin malinaw, ako rin hindi malinaw kung bakit ang layo ng Senado dito sa lugar na ito. Kung meron naman, proposal na magkaroon ng kondo, bahala na ho yung mayor ang mag-uusap at mga kapitan. O yun lang yung para sa reaksyon natin. Kasi malabo sa malabo eh. Dadayuhin mo from Senate ka, o kung halimbawa naman taga dyan ka, at ikaw ang tatayo at pipigilan mo, hindi naman maganda yun. Kasi, ang tingin sa'yo, bias. Kasi nga, nasa posisyon ka. Yun ang sabi ni Aling Ledesma. Di ba? Malinaw sa malinaw, talagang ganun. Hindi maganda yung impression na matatamo. Kaya siguro, nagalit yung isang chairwoman, namura. Mr. Senator, yun lang. Eto na siya! Bumanat na naman ang babae. Ano ito? Nilinaw na hindi PCO nagsabi na nasa Middle East si BP Sara. Kasi kayo naman eh. Oo, mga patola din kayo eh. Pag kayo in-interview, dinadagdagan nyo pa eh. Pwede ba, wag na lang siguro pag-usapan si BP Sara? O yung magandang balita na lang kasi. Akala nyo kasi, siyempre akala nyo ba hindi magsasalita si BP Sara pag siya ay tinarget? Diba? Sa inyo nang gagaling pag tinanong kayo kasi may dagdag. Sabi ni Aling Marie. Kaya sumagot si BP Sara. Ngayon, sasaktan kayo pag sumagot si BP Sara? Ganun ba yun? Parang ang labo naman, di ba? Ang labo! Oo. Sobrang labo. Bakit? Pero mabalik tayo doon sa usapin na ikukulong ito. Sana tuloy-tuluyan at madagdagan pa yung kaso. Sino ito? Yung kanina, si Au-Au. Bago natin ipasok itong si Anta Clara, mamaya. Eto, tuloy pa natin to. Wala namang court order ang korte, kaya't hindi po pwedeng ibigay ng bangko basta-basta ang mga impormasyon tungkol sa mga bank account. Kaya naisip ng mga netizens na ito isa ding kasinungalingan. Pwede ring sampahan ng kaso ang mga bangko na naglabas ng impormasyon na walang pahintulot ng may-ari o ng korte. Pero ang ipinagtataka ng mga netizens, bakit walang mainstream media na nagbalita nito patungkol kay Trillanes? Alam na. Oo, basta sila kampi-kampihan. Lalo na nga, meron. Saan ba yung video na yun? Hanapin ko ha. Ito yung video na yun na gusto kong i-reactionan. Kasi, ito, bibigyan natin ng reaction to. Ito. May pahayag ang mama eh. Sa akin, ewan ko kung totoo, pakinggan nyo ha, na hindi daw ina-accredit ng Office of the Vice President ang DZMM. Teka po muna, hindi nyo... Teka po muna.
Eh ano naman kung hindi naman na ina-credit? Ano naman problema nyo doon? 'Di ba? Wala na kayong problema doon kung ayaw ng BC. Ganun lang. Ulitin natin na hindi daw ina-accredit ng Office of the Vice President ang DZMM. Ay teka po muna, hindi nyo po pera yan. Paalala lang po sa Office of the Vice President, ang nagpapatakbo po ng Office of the Vice President ay pera ng taong bayan. Hindi... wait lang. Sinabi ba ni Bibi Sara na siya ang nagpapasahod sa inyo? Taong bayan nga ang nagpapasahod sa inyo. Pero wala ka nang pakialam kung hindi ka accredit na ng Bibi Presidente. Anong problema doon? Kahit ako naman, kung halimbawa ako, meron akong nabubuwisit na tao, papansinin ko ba? Hindi na. Tsapwera ka na. Ganun lang kasimple. Walang pakialamanan. Kung ginagawa niyo pa ng, sabi ni Aling Marie dito, ginagawa niyo pa ng issue yan, pati Bibi President. Bakit? Ang tanong, bakit? Siyempre, baka sino may-ari niyan? Sino ba may-ari niyan? Hindi po pera ng Vice Presidente. So, Kahit sabihin, may public interest po yun. Hindi mo pwedeng iban dahil lang ang pagturing mo ay may bias. May bias ang sinasabi mo, hindi reklamo mo sa pamunuan kung may bias yung report. Wag nga. Sasayang pa kami ng oras. Nagsasayang pa siya ng oras. Halata naman di. Sino bang hindi nakakahalata? Kayo mga nanonood. Di ba halata masyado sila? Bakit? Sino ba may-ari? Aamin na ba kung sino may-ari? Kaya pala, pag mayroong mga balita na medyo tatama doon sa amo nila, hindi binabalita. Pag may tatama kay Bibi Sara, kay Duterte, kay Tatay Digong, doon sila atake ng atake. Halata, di ba? Hindi ho ba? Bakit? Bakit? Dahil part owner si Speaker Romualdez sa DZMM. Ayun na. Ano naman ngayon kung part owner? Ano na nga. Ayun na nga. Doon na tayo nagkaroon ng problema. Di ba? Kahit reviewin mo yung mga video nyo na laging patama kay Bibi Sara, sapul lagi si Bibi Sara totoo, di ba? Pag problema kay Balulong, meron ba kayong coverage? Wala, di ba? Di ba? At assuming, kahit sabihin mo na, sige, pag-aari, part owner, majority owner, Romualdez, anong karapatan ninyo para iba? Ano rin pa ang karapatan mo na, sisihin si Bibi Sara? Wala, di ba? Kaya, be fair. Yung pagbabalita sana, fair. Yun nga lang talagang partnership owner, wala tayong magagawa dun, mga kasama. Yun ang sabi ni Aling Ledesma. Kaya ito, sila, iyak ng iyak. Bakit? Sumagot si Bibi Sara. Sumagot si Bibi Sara ng ano? Di ba? Tapos ito, nagngangaw-ngaw na. Pasok. Sinabi niya na gumagawa ang kwento. No? Ang Office of the President, PCO, ay gumagawa ng kwento. Na sinabi daw natin na siya ay nagbiyahe sa Kuwait nang walang travel authority. Natanong lamang tayo ito dahil hinahanap siya. No? At mukhang hindi din alam ng kanyang spokesperson kung nasaan ang Vice Presidente. At ang sabi natin ito, wala tayong alam sa ating panayam, sa ating press briefing, wala tayong alam o informasyon patungkol dito. Tinanong natin ang Office of the Executive Secretary kung may travel authority. Ang sabi niya, at that time, nung press briefing, may travel authority lamang siya for July 5 to July 28. So siguro hindi naman masamang maging responsable sa pagsasalita. Mas maganda sana na malaman niya kung ano sinabi natin bago siya sumagot. O sinabi naman niya sa kanyang panayam na wala siyang nakita or natinig kung ano sinabi natin, but still, nagtinta kasi siya ng negatibo sa Office of the President at sabi gumagawa kami ng kwento. Definitely, wala tayong binanggit na siya nag-travel sa Kuwait. At tatandaan natin, tayo ay napag noon kung Sabado bago tayo pumunta ng India na magpabiyahe ang Pangulo, ang Vice Presidente, papunta Kuwait. So wala tayong sinabi, wala tayong information about that, wala tayong alam patungkol dyan. So muli, sana yung mga nagtatanong kay Vice Presidente, maging responsable sila para hindi nagiging source of fake news ang Vice Presidente kasi sumasagot siya na hindi niya nadidinig kung ano sinabi natin. Ayan na naman konting bagay, maliit na bagay lang naman yan. Pati ba naman yan? Gagawang... di ba? Sinasabi na konting issue basta kay BP Sara, alam na this. Di ba? Pero sila, hindi nila pinapatulan yung issue pag doon sa mga boss nila, kahit malaking issue na. Kahit usapin na yung flood control project, yung confidential po ng budget, yung ng amo nila,
Diba? Yung mga insertion, wala silang ganun. Lalong-lalo na yung kanina nagsalita. Diba? Oh. Wala talaga eh. Ganun talaga eh. Oh. Ano lang mangyayari niyan? Oh, kampi-kampihan. Diba? Eh, alam mo yung si BP Sara, ang nagtatanggol lang sa kanya, mga vlogger. Diba? Eh, ito yung mga bakulaw na to. Ang nagtatanggol, yung may-ari. Oh. Pasahod pala sila ng isang balulong. Ginawakan nila. Kaya pala yung blackout, yung mga stream na yan. Kawawa, no? Kung wala mga vlogger na matitino, kawawa ang mga Duterte. Kakahiya. Sa bagay. Diyan sila nabubuhay. Meron niya nag-umamin yan dati. Parang si Kuya Jelus. Kailangan daw magbayad. Magbayad muna para i-ere. Pag hindi nagbayad, walang ere. Kita nyo, saklap, di ba? Bayaran pala talaga. Sa bagay, diyan sila masaya, happy. Ano ba pag-uusapan natin? Balik tayo, shoutout, no? Shoutout tayo ulit para kahit pa paano, meron tayong nabati nating kababayan. Kasi maraming nagpapa-shoutout sa atin eh. Dati 24 oras pinapanood ko ngayon, Kuya Goods, kumpleto impormasyon. Si Romeo in Greece, ayun. Shoutout sa iyo, Sir Romeo, ha? Kay Micaela Finida, watching from Zambia, Africa. Yan, ingat po sa Africa. Kuya Goods, morning. Good sa lahat, watching from Hong Kong. Sa Josie Plana, ayan ha. Shoutout po, Ma'am Josie. Isa lang pakiusap ko sa inyo mga kasama, tapusin nyo lang yung video. Pagdating na napanood nyo yung video, press 1. Tapos share. Kuya Goods, morning. Ayun, kay Dave Pagtanak. Ayan, shoutout po, Lodi. Okay. So, ayan hanggang sa muli. Pakilike and share. Mama Analisa Season, shoutout po. Ayan, lagi na nanonood sa atin yan. Romeo Del Rosario, pa-shoutout boss from Iloilo. Iloilo, shoutout Romeo Del Rosario. Kay Tito Ding ng California, binabati kita ng bonggang-bongga. Shoutout sa Tito Ding. At kay Art D, watching from Houston, Texas. Ayan, ingat po sa Houston. Ayan, hanggang sa muli. Like and share. Bye-bye.